Mabuhay mga pag-asa ng bayan! This is Vanessa's Vlog at ngayong ika-6 na linggo ng aking pagtuturo, itinampok namin ang isang uri ng panitikan na malapit sa puso ng bawat Pilipino, ang maikling kwento. Sa linggong ito, hindi lang namin tinalakay ang mga elemento ng maikling kwento, kundi kung paano may papakita ang pagmamahal sa sariling wika sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa mga akdang pangpinitikang Pilipino. Kaya tara, samahan ninyo ako na ibahagi ang karanasang ito. Pinakilala ko ang may akda ng panitikang aming susuriin, si Juan Crisostomo Soto, isang dakilang manunulat ng Kapampangan. Nagbigay ako ng gawaing talasalitaan. Ang mga salitang ito ay matatagpuan sa maikling kwento na aming tatalakayin. Ito ay upang mas mapalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral. Pagdating sa ika-3 araw, ibinahagi ko ang maikling kwento, ang Binibining Patupats. Sinimulan ko ang pagganyak sa kasabihan na ang sino mang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Gamit ang estratehiyang DRTA o Direct Reading Thinking Activity, hinikayat ko ang mga mag-aaral na mag-isip habang binibasa ang kwento. Tinapos ko ang talakayan sa isang makabuluhang pahayag na sa panahon ngayon, napakarami ng binibining patupats, mga kabataang kinakaya ang sariling wika. Kaya nag-iwan ako ng isang tanong na, bilang isang kabataang Pilipino, paano mo may papakita ang iyong pagmamahal at pagpapalaga sa sarili mong wika sa pang-araw-araw? Sa sumunod na araw, nagsagawa ako ng spiderweb character activity na kung saan inisa-isa ng mga mag-aaral ang mga katangian at papel ng pangunahing tauhan. Sinundan ito ng analysis activity na kung saan ipinaliwanag ng mga mag-aaral ang epekto at solusyon sa mga sitwasyon na naranasan ng mga tauhan sa kwento. Dito ko nakita kung paano nila nagamit ang critical thinking at values integration sa pag-aaral ng panitikan. Ang linggo nito ay puno ng pagkatuto, hindi lamang sa panitikan, kundi pati na rin sa pagpapahalaga ng wika at kultura. Dito ko rin naipakita ang ilang aspeto ng Philippine Professional Standards for Teachers. Ang linggo nito ay una ay ang Strand 1.1, Content, Knowledge and its Application. Naipamalas ko ang masusing pag-unawa sa maikling kwento at kung paano ito may lalapat sa pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral. Pangalawa, Strand 1.4, Strategies for Promoting Literacy. Sa paggamit ng estratehiyang DRTA at talasalitaan, na-promote ko ang reading comprehension at vocabulary development ng mga estudyante. Pangatlo, Strand 1.6, Use of Mother Tongue, Filipino and English. Sa pagtalakay kay Juan Crisostomo Soto at sa pagtatalakay ng akdang Kapampangan, naipakita ko ang kahalagahan na paggamit ng sariling wika sa pagkatuto. Una ay ang Strand 1.1, pang-apat ay Strand 2.3, Classroom Management. Sa maayos na daloy ng mga gawain, naging organisado at aktibo ang mga mag-aaral. Strand 2.4, Support for Learning Participation. Tiniyak ko na ang bawat mag-aaral ay aktibong nakikilahok mula sa pagbabahagi ng ideya hanggang sa pagpapahayag ng saloobin sa usapin ng wika. Ang pag-aaral ng maikling kwento ay hindi lamang pagtuklas ng panitikan, kundi pagmulat sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Hanggang sa muli, mabuhay ang pag-asa ng bayan!